Meet my new friend Jared, who not only shares my name, but also my love for the Philippines. Although originally from the United States, Jared has spent some time living in the Philippines, where he learned to speak Tagalog fluently. Our conversation was a delightful exploration of Jared's experience with Filipino culture. We discussed not only the hurdles he overcame while mastering the language, but also the personal growth he underwent through encountering cultural differences. I hope you guys enjoy the video. Gusto ko munang sabihin na ang ganda talaga ng pangalan mo, Jared. Ikaw rin. Medyo magkaiba ang pagsuspell ng pangalan natin. Pero maganda pa rin yun. Kasi sa English, parehas yung pagbigkas ng pangalan ko. Pero pag andyan ako sa Pinas, iba talaga yun. Kasi doon parang Jarud. Minsan mas gusto ko yun. Minsan nakakatawa talaga yung maliit na pagkaiba sa pagbigkas nila ng mga salitang English. Wala naman akong halimbawa, pero yung pag-spell nila is phonetic. At minsan may babasahin ako na malalito lang ako na, ano ang salita niyan? Tapos sa dictionary ko, wala ang salita para dyan. Tapos itatanong ko sa isang Filipinong kaibigan ko, tapos sasabihin nila, English yun. Ay, pala, vocabulary yun. Ay, vocabulary. Siyempre. Tapos, meron mga salita sa English na ginagamit nila na wala dito. CR, KJ, OP, OA. Yung mga ganun, English naman yun. Pero walang ibig sabihin dito sa Canada. You've seen me speak Tagalog. But have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Naalala ko pa hindi yung unang salita ko sa Tagalog, pero noon natututo pa ako. At gusto kong matuto ng konti para sabihin sa jowa ko noon. Gusto kong sabihin sa kanya, you're so cute. Kaya sinearch ko yun. Sa tingin ko yung spelling ng cute, K-Y-U-T. Sabi ko, okay, ito ibig sabihin cute sa Tagalog, kayut. Sabi ko sa kanya, ay, ang kayut mo. Kala ko Tagalog word na yun. Napansin ko, ay nako, English naman yun. Pinay ba siya? Yung jowa ko dati, Pinay siya noon. Yun yung dahilan kung bakit ako marunong mag-Tagalog. So, nung kilala kayo sa una, hindi ka pa marunong mag-Tagalog, pero pagtapos dyan, natuto ka. Ayun, sakto. Tapos 4 na taon kami sa lahat, kaya sa dulo, parang magaling na ako kasi marami na akong experience sa Tagalog. So, 4 na taon ka nagsasalita sa Tagalog? Hindi, kasi noon nakalipas ng 4 taon na yun, kaya 8 taon na ako nagtatagalog. Ako naman, 5 lang. Okay, matagal din yun. Pero mahirap pag hindi ka nasa Pinas. So, kung walang Filipino na gustong mag-Tagalog kasama mo, nasa paligid mo. Basta may kaibigan ka na gustong kausapan ka. Yun ang paraan na napanatili ko ang Tagalog sa pagtapos umuwi ako dito sa Amerika, galing sa Pinas. Ikwenta mo sa akin, sabi mo na tumira ka dati sa Pilipinas. Paano yun nangyari? Bakit ka pumunta doon sa Pilipinas? Pumunta ako doon, assigned ako doon galing sa religion ko. Member ako sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Para sa amin, pag 18 kami, pwede kaming mag-mission doon. Naging Christian missionary ako doon. Assigned ako sa Pinas at tumagal ako doon ng 18 months. At habang andun ako, natuto ako ng Filipino, natuto ako ng kultura nila, kung paano nakatira sila kasi tumira ako doon. Tapos, yung ginawa ko is, bilang missionero, syempre, ay ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga gustong makarinig sa amin. Tapos sa'yo, anong lugar mo doon sa Pilipinas? Assigned ako sa Quezon City sa una. Tapos, nagbago yung organization sa mga boundaries ng mission namin at assigned ako sa Antipolo. So, halos lahat ng mission ko ay sa probinsya Rizal. Marami pala akong nakita. Pinagpala talaga akong may pagkakataon akong makita ang lahat. Na nakita mo talaga yung buhay sa probinsya. Yung buhay sa probinsya, yung buhay sa bayan, yung buhay sa bukid. Pero marami sa mga lugar ko ay sa mga bundok din. So, sa lahat ng mga lugar kung saan ka nakapunta, anong paborito mo? Sa Kogyo, isang bayan sa Antipolo. Mahal ko talaga yung tao doon. Mahal ko ang lahat ng mga kakilala ko. Pero nung assigned ako sa Kogyo, yun ang isa sa pinakalas kong area. Sa points na yan, kaya kong magsalita sa kahit
kahit sino, mas familiar ako sa kultura. So, tapos meron din silang Chowking, Mang Inasal, isang McDo, isang Jollibee. So, meron silang lahat na kailangan. Yung favorite ko talaga ang Mang Inasal. Sobrang namamiss ko yan. Sobrang namamiss ko. Never ko natikman yun kasi wala dito. May Jollibee naman kami dito pero walang anong tawag? Mang Inasal. Natikman mo ba ang pork sisig? Oo. Ang pork sisig nila, ay nako. Sobrang sarap. Halos bawat linggo na tumira ako sa Pinas, pumunta ako sa Mang Inasal kung may pagkakataon ako. Walang ganyang pagkain dito. Yun ba yung paborito mo sa pagkain na Pilipino? Pork sisig, oo. Maraming sisig. Natututo din ako ng Spanish, so minsan nalalito ko ang mga salita. Kung may isang gustong matuto ng Tagalog pero alam na nila ng Spanish, mas magiging mahirap yan. Mas madali tapos mas mahirap. Depende lang. Kasi marunong din ako mag-Spanish. At, ikaw din ba? Oo, kasi 9 months ako sa Colombia. Kaya natuto din ako doon. At Colombian yung jowa ko. Kaya nagso-Spanish din kami sa bahay. Alam ko na nakakalito naman yung mga Spanish tapos sa Tagalog kasi maraming parehas na salita. Tapos medyo pareho din yung pagbikas. Nakakalito pero advantage minsan kasi pwede mong parang makulaan yung ibig sabihin ng mga salita minsan, di ba? Pwede ba natin ibago ang lengguwahe natin sa Spanish? Pwede naman. Pero kumusta ka kapag biglang magbabago ka? Hindi ko to ginawa dati. Ikaw ang unang kakilala ko na kaya mag-Tagalog at mag-Spanish. Noon na nasa Colombia pa ako, nalilito talaga ako kasi gusto kong mag-Spanish at wala akong kausap sa Tagalog. Kaya yung Tagalog bumaba talaga. Tapos purong Spanish lang yung nasa utak ko kasi Spanish yung ginagamit ko araw-araw doon. Noon pagbalik ko sa Canada, gusto ko rin mag-Tagalog pero nahihirapan ako noon kasi pag gusto kong mag-Tagalog, Spanish lang yung lumalawas ng bibi ko, di ba? Pero medyo sanay na ako kasi madalas na ako mag-Tagalog at madalas din ako mag-Spanish. Kaya parang balance na yung silang dalawa. Sí, qué chévere. ¿Usan chévere o chido? La verdad es que uso los dos. En Colombia se dice chévere, pero también sé que en México se usa más chido. Sí, la mayoría de la gente aquí que me enseñan fueron de México. Así que su vocabulario está en su versión de español. Mi manera de hablar en español ahora está más mexicano, pero cuando decidí que aprender este idioma por la primera vez, casi todos de mis amigos en ese tiempo fueron peruanos. Pues tienes una mezcla de todo. Sí, es una mezcla. Siento mi cerebro cambiando a español de Tagalog. Dapat matagalog na lang tayo. Konti lang ang mga beses na ginamit ko silang tatlo sabay-sabay. English, Spanish at Tagalog. Nagulat talaga ako na marunong ka palang mag-Spanish ito. Alam mo, nahanap kita sa YouTube din. Pinanood ko yung video ng Rice Squad. Tapos sabi ko, ay, ang galing niya mag-Tagalog. Gusto ko siyang kausapin para sa video ko. Sana ay napapanatili ko pa ang Tagalog. Panaginip ko is na hindi siya makahulog sa buong buhay. Kasi nung tumira ako doon, yung unang naging priority ko is na matuto ng lengguwahe. Kasi naniniwala ako na isang lengguwahe ay nagsasalita ng marami tungkol sa isang kultura. Marami akong natuto sa sarili ko nung natuto ako ng Tagalog. Medyo weird yata yun, pero feeling ko yan. Marami akong nakita sa sarili ko sa pamamagitan ng mga Filipino na parang, ay, ako rin pala yan. So, pinagpalatala ako na may pagkakataon ako na tumira sa Pinas at na matuto na ng lengguwahe nito at na magpatuloy na matuto ng ibang lengguwahe. Kung marunong ka ng ibang salita, meron ka rin ibang pagkatao. Pili mo na ganun sa'yo sa Tagalog, sa Spanish, sa English? Opo, parang iba ang ugali ko. Pero pag nasa Tagalog ako, minsan parang mas goofy ako. Gusto ko lang tumuwa. Tapos sa Spanish, goof din ako. A1. Seryoso ka lang sa English? Oo, kasi sa English parang, syempre mas marami akong salita na kayang gamitin. So, kaya ko mas maging malalim sa pagpahayag sa mga isip ko kapag nagsasalita ako sa English. Pag sabi mo na mas goofy ka sa Tagalog, ibig sabihin na nagbebiro ka kagaya ng Pilipino? Minsan, depende. Pag maglalakbay ako ulit sa Pinas, malalaman ko yung sagot niyan. Feeling mo bang iba ang ugali mo kapag
kapag nagsasalita ka sa mga ibang lengguwahe? Oo naman, importante sa akin gayahin yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko. Gusto ko na parehas yung ugali ko sa mga kasama ko. Hindi lang sa pagbikas, pero sa humor din, sa mga biro. Kaya sa tingin ko sa Tagalog, masyadong sarcastic ako. Kasi alam mo yung sense of humor ng mga Pilipino. Parang... Siyempre. Namamiss ko yan. Sobra. Oo nga, sarcastic talaga, diba? Parang, ay, tinan mo yun? Edi wow. Natandaan ko, may isang beses, nung bago pa lang ako sa Pinas, so hindi pa ako nasanay sa Tagalog o sa kultura nila. Tapos, may papuntahan kami sa isang babae na tinuturuan pa namin sa panahon niyan. Nung nakita niya ako, yung unang sinabi niya, bago sinabi niya hi, is, "Oy, parang tumaba na yung mga pisngi mo." Nagulat lang ako kasi walang sasabihin yan ng Amerikano. Mas gusto ko yun pag diretso yung tao pero yung intentions nila ay hindi nakakasakit. Yun naman ang isang natuto ko galing sa Pinas. Ina-appreciate ko talaga yun. Hindi naman ako ganun sa English, pero sa Tagalog ganun talaga ako sa mga Pilipino. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko. Minsan hindi ko alam kung asan yung boundaries nila. Dati naisip ko lang kung diretso lang sila, ibig sabihin na pwede mong sabihin kahit ano na gusto mo. Pero hindi naman ganun, di ba? May boundaries pa rin sila na meron na bastos na dapat hindi mo sabihin yun. Iba yung line, pero andyan pa yung line. Kailangan mo lang hanapin kung saan siya. Sa tingin ko, mas gusto ko yung line nila kaysa sa line namin. Kasi dito, sobrang madaling na fan ng tao dito. Wow, alam mo yun, napansin ko, ang lalim talaga ng Tagalog mo. Nerd ko. Namin kong araw na, sinaligsik ko lang yung dictionary. Yun pala ang isang pagkahirap. Sa pagtuto ng Tagalog, mas lalo para sa akin, I made it way harder for myself, actually. Spoiler alert. Pero yung paraan na natutunan ko ang bagong salita ay nung binasa ko yung Biblia. Tsaka yung salita nila, syempre, malalim din yan. May isang salita, manalig. Alam mo ba yung ibig sabihin ng manalig? Hindi ko alam. So, ibig sabihin daw, rely. So, gagamitin ko yung manalig, tapos madalas, "Oy, anong sabi mo? Oy, ang lalim ng sinabi mo." Kailangan kong hanapan ng mga ibang paraan na ipahayag ang mga isip ko nang walang pagsasabi ng rely. At mahirap na ipaliwanag ang rely, di ba? Yun naman ang kung paano naging ganyan ng vocabulary ko. Pero yung isang problema is na marami akong salita na hindi magamitin. Sa tingin ko, madalas yun sa mga foreigner. Gusto kong palitan yung mga salita na ginagamit ko sa English, pero sa ibang salita, sa ibang lingwahe. Kunyari, sa English, sinasabi ko, I rely on blah blah blah. Kaya sa Tagalog, gusto ko rin matutunan yun. Pero kaiba talaga yung paraan nila para sabihin yung mga ideas, di ba? Noon, kailangan kong tanungin yung dating girlfriend ko kung anong salita na dapat matutunan. Sinasabi ko sa kanya, okay, natutunan ko yung salita pangkarangiwang. Okay lang to? Hindi. Masyadong malalim na yon. Dapat sabihin, madalas. Kung hindi ko narinig yung salita sa kausap ko, kunyari kung meron akong binasa, kailangan ko munang tanungin kung tamang salita na to o kung masyadong malalim na. Yan yung unique challenge sa pagkatuto ng Tagalog. At masaya ako na pwede nating ibahagi ang mga karanasan. Parehas lang, nagagets ko. Sa mga ibang aspect ng Tagalog, mahirap ba sa'yo matuto? Para sa akin, mas mahirap siya sa una. Tapos biglang naabot ko ang isang punto na parang biglang nagets ko ang mga basic na sentence. Tsaka naging mahirap ulit. Napansin ko na kapag mababaw pa ang vocabulary ko at kung palagi kong nahihirapan sa pagkahanap sa salita na sabihin, parang hindi ka maging seryoso sa mata nila. Minsan. Pero naranasan ko lang yan konting beses. Kung matapat ako, sobrang mabait sila, sobrang understanding sila. At nagpapasalamat din sila na matututo ka sana ng lengguwahe nila. Kasi halos lahat ng Filipino ay may alam sa English. Nung nakarating sa akin yung pagtawag sa Pinas galing sa simbahan ko. Kasi sa una, syempre, yung kaalaman ko lang sa Pinas ay kung saan siya. So, pumunta ako sa Google Images, tapos type ko Tagalog language. At yung nakita ko sa una, ang alibata. Yung unang isip ko is na, kakailangan ko talagang matutunan ang isang bagong alphabet na ganito. Tapos, na-realize ko na hindi ganun.
nung dumating ako sa Pinas, i-decide ko sa sarili na mas masarap sana ang buhay ko sa Pinas kung mabilis kong matututunan. At hindi ko pwedeng masabi kung mabilis ko siya natutunan, pero feeling ko na yun yung philosophy is. Kaya tuto ka sa Tagalog noon, nasa Pilipinas ka pa. Araw-araw may pag-aral kami sa lengguwahe, sa mga scriptures, yung mga practice ng ginawa namin bilang mga misyonero, mga ganun. Sa palagay mo, anong pinakamahirap na parte sa Tagalog para matutunan? Kaya ko lang sabihin sa karanasan ko, pero yung proseso ng pagbago ng isip mo, ng the, of, mga ganun sa ang, ng, sa, at kung ano ang dapat mong gamitin bilang salita, yung kaibahan ng kumain ako ng manok at kinain ako ng manok. Yun ang pinakamahirap na proseso at sa tingin ko yun ang pinakamahalaga kung matututo ka ng Tagalog sa una. Kasi pag-gets mo, sobrang madali. Pero yung proseso sa pag-gets niyan ay sobrang mahirap kasi sobrang magkaiba yan ng English. Ano pang culture shocks na napansin mo sa Pilipinas? Isa pang culture shock sa tingin ko bilang Amerikano is kung ano ang kailangan para sasaya ka. Kumbaga, minsan yung napansin ko is na pag may dumating sa kanila ng guests para i-entertain sila o na bigyan sila ng pagkain, it just makes their whole day. Silang panahon, hindi ko na-gets na paano ganon kadali silang nasasaya. Saka napansin ko na walang dahilan na hindi sumaya. Kung gaano sila sumaya sa mga meron nila, sa mga tao na may service para sa kanila, is sobrang puro. Pero yan yung mabuting culture shock. Masaya ako na napansin ko yan. Sobrang pinagpala ako na nakapunta ako sa Pinas kasi natutunan ko yan na hindi mo kailangan ang mga kailangan ko dati para sumaya. Gusto ko talaga yung sinabi mo kanina na kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, sa tingin mo matututo ka na tungkol sa bansa na yon. Pero natututo mo rin tungkol sa sarili mo.